remember again the heroism of a generation of young Filipinos who fought for our country in World War II. 71 years later, a great majority of them have passed away. And each year that we celebrate their sacrifice for our beloved nation, they are a vanishing breed. When they fought, they asked for no rewards. For so many years, their deeds were forgotten. They deserve recognition for their rights as veterans. A few are still left to fight for benefits due to a veteran. And joining us tonight live by phone is the administrator of the Philippine Veterans Administrative Office, or PVAO. Good evening, sir. Good evening. Magandang gabi sa ating mga kababayan. Sir, you were quoted recently as saying our soldiers who fought in World War II is the greatest generation of Filipinos. Why is that so, sir? And how different is that generation from what we have today? Well, maybe we will not talk of difference, but yung similarity. Kasi ang isang ipinakita ng mga sundalo natin noon, commemorate bukas yung paggunita sa Kapas, yung sakripisyo nila, kaya nilang kalimutan ng sarili nila noong death march. Walang iwanan. Hanggang ngayon, ang mga sundalo natin, hindi nila iiwanan ang kanilang kasama. Kaya, maski yung Korean War, na nagpadala tayo ng 7,500 na sundalo, lumaban doon sa Korean War noong 1950 to 1953. Yung UN Cemetery doon sa Busan, sa Korea, lahat ng 16 nations na nagpadala ng tropa, meron silang nakalibing doon sa UN Cemetery sa Busan. Sa yung Pilipino, wala kasi lahat ng patay natin, iniuwi natin. Kaya hanggang ngayon ang sundalo natin, pagka napalaban, talagang hindi nila iiwanan ng patay nila. Dadalhin nila yan. So yung karakteristik na yun ng sundalong Pilipino na walang iwanan, di ba, sa labanan. Hanggang ngayon, dala-dala nila yan, nakuha nila yan sa ating mga veterano dahil sa Batan at Corregidor, gano'n na ang kanilang patakaran. Sir, sa ngayon, gaano karami pang mga World War II veterans ang buhay at nabibigyan ba sila ng mga benepisyo due as veterans? Meron pa tayong mga 19,000 na buhay na World War II veteran. Kasi after the war, mga almost 400,000 yan eh. Dahil ang Hapon umabot sa lahat ng sulok ng Pilipinas hanggang doon sa Basilan, nagkaroon ng nakarating yung mga Hapon. So, maybe matatanda na sila ngayon. Ang age range nila 86 years old and above. Merong more than 100 years old. Kaya binibigay talaga natin yung benepisyo nila, lalong-lalo na yung healthcare at hospitalization. Kaya kung natatandaan mo, in-announce ng ating Pangulo, yung nag-accredit tayo ng mga government hospital to augment our veterans hospital. Kasi yung veterans hospital natin nandito sa Maynila. Kaya yung mga nasa probinsya, all they have to do is doon sila magpa-confine sa accredited na government hospital. In-increase na dati 800 pesos a day for 45 days. Ginawa ng 1,200 pesos. So medyo okay na yon. At kung kulang pa yon, sinubsidize naman natin yung premium ng kanilang PhilHealth, health insurance. Para kung kulang yung ating subsidy, bahala na yung PhilHealth sa napunan yung kakulangan. Ang ating prinsipyo, no veteran should pay for his own medicine. Sir, sa ngayon ba may pending legislation sa US Congress na dapat bigyan pansin ng acting gobyerno? Talagang binibigyan pansin ng ating gobyerno. Yung nag-head ng lobby group natin doon ay si Ambassador Quisha, yung ambassador ng Pilipinas sa USA. Kasi nga, nagbigay ng one-time compensation yung Amerikano, yung tinatawag na Filipino Veterans Equity Compensation, more than 60 years after the war. Pero napakaliit, $9,000 sa non-American citizen at $15,000 sa non-American citizen. Samantalang ang pinangako ng kanilang presidente, yung President Roosevelt, noong panahon ng Hapon, the same status ng US veteran na magiging status ng ating mga Filipino veterans. Pero ang nangyari nga, na-rescind yung pronouncement na yon, and for more than 60 years, ay hindi sila nabigyan ng benepisyo. Ngayon naman nagbigay, one time lang. Tapos unfair ang sinasabi ng ating mga veterano dahil yung mga buhay lang ang kanilang binigyan. Yung mga namatay before 2009, the year when President Obama approved that law,
ay hindi nabigyan. Kaya yun ang nilalaban natin ngayon. Paano naman yung mga byuda, yung mga surviving spouses, ng mga World War II veteran. Hindi naman nila kasalanan na namatay sila before 2009 nung pirmahan ni President Obama yung batas, hindi ba? Sir, kamusta naman ang progress ng dito para sa mga benepisyo ng ating mga veterans na namatay na at para sa kanilang mga anak at mga kanilang heirs? At sa ngayon ba, sir, nagkakaroon ba tayo ng backlog sa pagbayad ng mga benepisyo sa ating mga veterans? Well, doon muna doon sa Filipino Veterans Equity Compensation. Maaalala mo na napaka-popular nito si President Obama kasi sinuportahan niya yan. Sabi niya, pag manalo ko ay ating re-reviewin itong batas na ito para matingnan natin kung paano mabigyan ng justice itong mga hindi nabayaran. So, tinupad naman ni President Obama, nag-form siya ng Interagency Committee doon sa White House. At last month, nagpunta rito yung head ng Veterans Congressional Committee on Veterans Affairs, headed by Congressman Miller. Nabalitaan mo siguro yon. Ang nag-host yung Department of Foreign Affairs, si Secretary Albert de Rosario. Nire-review nila kung paano na ma-amend yung batas kasi batas ng Amerikano yan eh. So kailangan ma-amend para ay makasama yung sa benepisyo itong mga byuda nitong mga namatay na World War II veteran. Bukod doon, gusto rin nating luwagan naman nila yung yung process ng mga claims kasi sila nagpa-process ng claim almost 20,000 na na-approve pero mas marami pa yung na-disapprove, yung 24,000. Kasi ang batayan nila ng war services ng gera, yung listahan lang nila, yung tinatawag na Missouri list. So pagka wala yung ating veterano doon sa Missouri list, disapprove na kagad yung claim nila, maski na tumatanggap naman sila ng pension dito sa Pilipinas dahil talagang lumaban naman sila nung panahon ng Hapon. So we have asked them to consider also, to accept also the other approved list and documents that would give evidence of service nung panahon ng Hapon. So nakikinig naman yung mga Amerikano and hopefully itong report ng Interagency Committee kay President Obama ay ma-action na nila at makapagpasa sila ng appropriate na amendment dun sa batas. So hopeful naman tayo kasi kung natatandaan mo, bagsak yung economy ng Amerika noong 2009 nung ma-approve yung batas na yan. Ngayon naman nakakabawi na sila, di ba, sa recession. And ang ating gut feel, gusto rin naman talaga magbigay ng Amerikano dahil nahihiya din sila. After more than 65 years na hindi sila nagbayad, gusto rin naman talaga nila nadagdagan yung ibabayad nila. Kaya lang talagang medyo gipit din siguro ang kanilang budget. Sir, para naman sa ating mga kabataan, sa bagong henerasyon, paano natin dapat maalala ang ating mga veterans sa ginawa nila para sa ating bansa, para ma-recognize natin sila, hindi lang sa isang araw, ngunit para sa buong taon o araw-araw sa ginawa nila? Yeah. Actually, napaka-importante na yan. Yun nga ang advocacy na sa pag-commemorate natin itong Veterans Week at Araw ng Kagitingan. Yung huwag makalimutan ang napakaganda nating kasaysayan at yung heroic deeds o kabayanihan ng ating mga veterano at maging batayan yon at inspirasyon ng mga future natin na veterano. Kasi alam mo, meron tayong mga counterparts sa ibang countries. Lahat ng mga bansa, meron din silang mga veterano. And meron silang konsepto ng ihanda o i-prepare yung mga future na veterano. Kasi walang katapusan yung veterano, basta meron kang armed forces. Lahat nung nagre-retire sa armed forces mo ay magiging veterano. And whether we like it or not, balang araw, kakailanganan natin ng, hindi natin masasabi, ng lalaban para sa kung natetetin yung ating kalayaan. Kailangan masiguro natin na itong kabataan natin, kamukha nito mga veterano, lalaban din sila at maninindigan kung magkaroon ng pangangailangan sa hinaharap, hindi ba? Okay. Thank you very much for joining us tonight on News Live. That was PVAW Administrator Lieutenant General Ernesto Carolina. Thank you, sir. Thank you. Good evening.